Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the Gospel of Luke chapter 17 verses 16 to 19. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y isang Samaritano. Hindi ba't 10 aking pinagaling at nilinis? Tanong ni Jesus, nasaan ang 9? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka na at umuwi, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. The blessing of being grateful to God. Alam niyo po, may pagpapala po sa taong marunong magpasalamat sa Diyos. At dito po sa Luke chapter 17 verses 11 to 19, meron pong kwento na kung saan may 10 kitongin na pinagaling ang ating Panginoong Hesus. Pero isa lamang po ang bumalik upang magpasalamat at siya pa'y isang dayuhan Samaritano. Kaya kapansin-pansin po sa panahon natin ngayon, maraming tao ang hindi marunong magpasalamat sa Diyos. Sila'y madaling makalimot sa Diyos kasi totoo po yan, sabi sa Romans chapter 1 verse 21, kahit alam nilang may Diyos, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos ni pinasalamatan man lang. Ganyan po ang ugali ng tao. Lalo na yung mga taong hindi nananampalataya sa Diyos kasi ang taong walang pananampalataya sa kanyang puso, hindi yan marunong magpasalamat sa Diyos. At mapapansin nyo rin po, sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 2, ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. So ito po yung dahilan kung bakit po maraming taong di marunong magpasalamat sa Diyos. Unang-una po yung mga wrong priorities sa buhay. Masyadong busy sa pagtatrabaho, paghahanap buhay, at hindi na magawang pasalamatan ang Diyos. Mali po yung kanilang mga priorities. Mas inuuna nila yung kanilang ambisyon o kayamanan. Pangalawa po, maraming tao rin na meron po silang rebellious spirit. At kadalasan po, hindi sila marunong magpasalamat sa Diyos. Ito po yung binabanggit sa 2 Timothy chapter 3 verse 2. Sila'y palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang. Maging sa mga magulang nila, hindi sila marunong tumanaw ng utang na loob. Kaya sila ay nagiging lapastangan sa Diyos. Pero higit sa lahat, ang isa pang dahilan ay yung pride. Ang taong mapagmataas, ay hindi yan marunong magpasalamat sa Diyos. Lagi niyang itatanyag yung kanyang sarili kaysa sa Diyos. Lagi niyang sasabihin na akong dahilan kung bakit ako nagtagumpay sa buhay na ito. At alam niyo po, yan po ay maling kalagayan ng puso. Yung mga tao po na ganyan na hindi marunong magpasalamat sa Diyos ay hindi na pagpapalain sa buhay nila. Nakakalungkot po yun. At alam niyo po, mahalagang matutunan natin yung maging grateful kay Lord. Kasi sabi po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, sabi rito, lagi tayong magpasalamat sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kasi kapag tayo po'y nagpapasalamat sa Diyos, tayo po ay laging nasa sentro ng kalooban ng Diyos. Gusto nyo bang lagi kayong nasa sentro ng kalooban ng Diyos? So kahit anong nangyayari sa inyong buhay, sa tingin nyo man ito'y masama or maganda, lagi pa rin tayong magpapasalamat sa Diyos kasi every time na ginagawa natin yan, nilalagay tayo ng Diyos sa sentro ng kanyang kalooban. Hindi kayo mawawala sa will ni Lord. Pangalawa po, ang pagpapasalamat po ay nagbibigay ng totoong kagalingan sa buhay. Kapansin-pansin po doon sa Luke 17 verse 19, sinabihan lamang ng Panginoon na pinagaling ka na ng iyong pananampalataya ay yung Samaritanong bumalik upang magpasalamat sa Kanya. Kasi napakahalaga po na i-confess natin yung ating pagpapasalamat sa Diyos. It is a sign of faith. At ito po yung nagkukumpleto sa healing or sa blessing na nais ng Diyos na maranasan natin. Naalala ko nung ako po'y sakitin pa, tinuruan ako ng isang pastor, sabi niya, ipagpasalamat mo na sa Diyos na ikaw ay magaling. Kaya kahit nararamdaman ko pa yung mga simptomas ng karamdaman sa aking katawan, everyday nagpapasalamat ako sa Diyos dahil kung sinasabi, thank you Lord for my healing.
Hindi po instant yung aking healing, pero naganap po yun dahil lagi akong nagpapasalamat sa Diyos. Ano po? Panghuli po, ang pagpapasalamat po, it honors God. Ano po? Kaya dapat practice nating mga Christian yan eh. Lagi tayong nagti-thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ganun po dapat ang bukang bibig natin. Kasi sabi po sa Hebrews 13:15, kaya't lagi kayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Papuring nagpapahayag ng ating pagkilala o pagpapasalamat sa Kanyang pangalan. Kaya sa halip na kung ano-ano yung lumalabas sa inyong bibig, mga kapatid, i-train natin na laging magpasalamat sa Diyos. Ano po kasi nadadakila ang Diyos sa ating pong pagpapasalamat at pagpupuri sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa natutunan namin today. May blessing pala sa pagpapasalamat. Kaya uugaliin namin na laging magpasalamat. Kasi po ito ay expression ng aming pananampalataya. Turuan mo kami na sa lahat ng pagkakataon, lagi kaming magpapasalamat sa iyo dahil ikaw ay mabuti sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin. Yan po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, dito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.